Hi everyone! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly ganap ngayong February 5 to 11, 2024. Ayan, so isang video na lang tayo para sa lahat ng signs, sa bawat zodiac signs. So, meron tayong timestamp sa description. Pwede na kayong dumiretso sa inyong mga reading. Ayan, and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang itong gabay. And also pa-follow like ng Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And I also have a Shopee. Kung gusto nyo ng mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link is on the description. And also meron tayong promo ngayon na meron tayong giveaway na free reading, one question reading. Pipili tayo ng 3 na mananalo ng one question tarot reading sa mga magko-comment dyan sa comment section. So, mag-comment kayo dyan, ano yung issue nyo, ano yung gusto nyong itanong, and pipili tayo ng 3 mananalo ng one question tarot reading. And also, lahat ng mga mag-check out sa Shopee, meron yang free one question tarot reading. Okay? So, let's begin. Unahin natin mga Aries. Okay, Aries. Let's see ano yung ganap sa inyo ngayong week na ito. For Aries. Okay. So, this is your overall energy, Temperance. You're being patient ngayong week na to. Pero meron kayong hinihintay. Hinihintay na pera, trabaho, communication, sagot sa tanong nyo. Yeah. So, clarify natin yan. And then, this is your challenge. The Hanged Man. Yung iba naiinip na kayo, no? Oo, dito sa hinihintay ninyo. Pero, you're keeping it, kumbaga, nagiging patient kayo sa situation nyo. Nagtitimpi talaga kayo. What is your opportunity? You have the Star. Wow. Puro mga major arcanas to. The Star is about your hopes, your dreams, your wishes. So, I think you are really moving towards the right direction ngayon, no? Ikaw ay merong mga minimanifest rin ngayon na maaring mangyari, no? Matuloy, no? Ngayong week na ito. And this is your blessing, 8 of Pentacles. 8 of Pentacles is about hard work. Oo, trabaho. Marami kang gagawin. You're going to be very busy ngayong week na to dahil sa mga kailangan mong tapusin sa trabaho, sa career, sa business mo. So, let us clarify the Temperance. Ano tong hinihintay mo? Uy, pagbabago. Oo, parang meron kang hinihintay na sign. Kung meron ka bang babaguhin sa sarili mo, ito na yung sign na yon. This is it. You are reinventing yourself. This is a better version of yourself. Maaring yung iba sa inyo maipupurso kayo na related sa mga talento ninyo, sa mga skills ninyo. Your challenge is the 7 of Cups. So, clarifying the Hanged Man. Maaring maraming opportunities ngayon. Marami kang pagpipilian. Kaya lang syempre pag marami tayong pinagpipilian, tayo ay lalong hindi makapili. Kasi iniisip natin, saan ba tayo rito mapapabuti, 'di ba? So, ang challenge sa inyo, ano yung mapipili nyong best para sa inyo? What is the Star? You have the 8 of Swords. So, finally, you are freeing yourself. You have the opportunity to free yourself para ipagpatuloy kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Kasi maaring nakikinig ka sa sinasabi ng iba na, ay mahirap yan, hindi mo kaya yan. So, syempre kung lagi mo silang pakikinggan, paano ka uunlad? Paano ka magkakaroon ng kalayaan na magawa yung gusto mo kung lagi mong iisipin na yung sinasabi ng iba mas importante kaysa sa mga plano mo, 'di ba? So, let's see what is the 8 of Pentacles. You have the 8 of Cups. Oh, wow. As a blessing, siguro yung iba sa inyo, meron kayong iiwanang sitwasyon sa trabaho, sa career ninyo, na sa tingin ninyo, hindi na nakakatulong sa paglago ninyo. Yan, 6 of Swords, you are moving on. You are moving forward. May pag-travel para sa inyo. Paglipat ng trabaho, paglipat ng career. This is what I'm seeing for you. So, let's see ano pa. For Aries.
Success! Wow! Merong success na parating sa inyo ngayong week na to. Someone will gossip about all your secrets. So, maging maingat sa mga pagkakatiwalaan mo ng iyong sikreto dahil baka may magmarites dyan. May financial pinch. Okay, sa pagdating sa pera, maari ring meron kayong mga maliliit na challenges sa pagdating sa pera. So, manage your money wisely. Oo. So, let's see. Speaking of money, kaperahan. Okay, so you have objective. Yes, maganda na isulat mo yung mga goals mo para ma-monitor mo, matrack mo kung ano na ang nangyayari sa iyong goals. So, slow and steady. So, ibig sabihin yan, hindi porket mabagal, wala nang patutunguhan. So, makakarating ka rin sa paroroonan. Slowly but surely. Yan. So, let's see naman your love life for this week. You have honesty. Ayan, magiging tapat ka sa isang tao or someone, pwedeng merong magko-confess sa'yo, ng feelings niya towards you, or pwedeng ikaw ang magko-confess ng feelings sa isang tao. Na sa tingin mo, ready ka na to get involved with, no? Ready ka na mag-commit. So this week, importante ang iyong mga priorities. The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life that you want. Yes. So, unahin mo kung ano talaga yung importante para sa'yo. So, that is your reading, Aries. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again. Okay, Taurus. Let's see ano yung ganap sa inyo ngayong week na ito. Let's see for Taurus. What's up? Ganap for Taurus. Huwag kalimutan panoorin ang Sun, Moon, Rising, Venus nyo, ha? For other messages. Okay. So, tingnan natin ano yung overall energy ninyo for this week. Wow, the Magician. Marami kang mga realizations of your talents, your skills. Meron kang madidiscover na talento mo or skills, abilities na never mo pang na-try before, no? Importante kasi na open tayo sa learning. So, yung iba sa inyo, may mga pag-aaralan kayo ngayong week na to at dyan nyo madidiscover na, uy, magaling pala kayo sa ganitong bagay. Your challenge is the Queen of Swords. Ayan. So, maaring may mga bagay kayo na iniiwasang harapin, kausapin, mga tao, or mga bagay na kailangan yung pagdesisyonan. So, ito na yung time na pag-isipan nyo kung ready na ba kayo to decide. Kasi pwedeng mag-cause ito ng delay kapag hindi kayo ready to make that decision. So, your opportunity, you have the Three of Wands. This is growth, no? Pag-unlad. Mabilis na pag-unlad para sa inyo. So, meron kayong opportunity na kung ano man tong sinisimulan ninyo, ano man tong bagong skill na inaalam nyo, pinag-aaralan nyo, malaki yung opportunity na nito na mag-grow, mas maging umunlad, no? Magbigay ng opportunity sa'yo na umunlad pa. So, your blessing is the devil. Oh, okay. So, as a devil energy, ito yung kung bilang blessing, this is you knowing what's best for you and what is not, no? Alam mo kung ano yung hindi makakabuti para sa'yo, alam mo kung ano yung toxic para sa'yo, ano yung hindi. This is also good judgment para sa iba, no? Kumbaga, meron mang temptation sa paligid mo, pero as a blessing, hindi ka kakagat sa temptation na yan, sa temptasyon na yan. Kasi alam mo kung ano ang maidudulot nito sa'yo kapag sinubukan mo. At alam mo rin kung ano yung magandang maidudulot kapag tumanggi ka dyan sa temptation na yan. What is the Magician? See, the Page of Swords. This is about being curious, learning new things. So, marami ka talagang gusto pag-aralan ngayong week na to. Mas magiging yung parang masipag magbasa, manood ng videos that will help you improve your knowledge. What is the Queen of Swords? As a challenge, Queen of Wands. So, maaring may competition sa isang tao na parang parang feeling mo sinasapawan ka niya, or feeling niya sinasapawan mo siya. So, pwedeng magkaroon ng conflict with someone.
Let's see, what is the Three of Wands? Seven of Swords. Oh, so opportunity for you to know kung sino yung mga totoo sa'yo, kung sino yung mga gumugulang sa'yo, no, nanggugulang sa'yo, or nagte-take advantage sa'yo. So, minsan kasi mahirap mag-progress, umunlad kapag meron kang mga nakakasamang tao na humihila sa iyo pababa. So, yung iba sa inyo, you will know, no? Marireveal sa inyo yan kung sino yung mga taong humihila sa inyo pababa. You also have the Four of Swords as your blessing. So, meron kayong healing. This is also break, no? A break from a toxic situation. So, maari ngayon, mas pinipili nyo na ang katahimikan ng inyong isip. Oo. Peace of mind. So, merong December rito. So, maaring merong significant na naganap sa inyo sa December of 2024. You also have, may great happiness. Oh. May happiness. So, maaring merong darating na bagay na makakapagpasaya sa inyo sa December. At ito yung resulta ng mga ginawa nyo ngayon or gagawin nyo ngayon. Wow, honor and respect will come to you. So, Taurus, meron kayong certain achievement, no? Or merong rewards, awards, recognition na ibibigay sa inyo sa inyong mga ginagawa. So, sa money, career, finances, you have amusement. Yung iba sa inyo nasa entertainment industry, content creators, no? You also have a relaxed energy, no? Pagdating sa pera, pwedeng hindi nyo po problemahin ang pera ninyo ngayong week na to. Dahil marami kayong ginagawa, marami kayong sources of income, especially those na nasa entertainment industry. So, sa relationship, meron ditong honesty and self-love. So, I think, pagdating sa relationship, you will focus on taking care of yourself. And at the same time, gusto mo rin na totoo ka sa person that you are dealing with, no? Maaring you are going to set proper expectations sa isang taong kakonect mo ngayon kung ano yung gusto mo sa isang relationship. O, diba? May success. So, today is a really good day. You're in the flow. Problems are solved quickly and easily. Helpful people show up for you and unexpected gift falls into your lap. Wow, a lot of surprises for you ngayong week na to, Taurus. So, that is your reading. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, you can comment dyan kasi pipili tayo ng mananalo ng free one-question tarot reading. Okay, Gemini, this is your weekly ganap for February 5 to 11, 2024. So, make sure to watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. So, tingnan natin ang ano yung ganap sa inyo ngayong week na to, Gemini. And also, kung gusto nyo sumali sa ating promo, mag-comment lang kayo dyan sa comment section dahil baka manalo kayo ng free one question tarot reading. Okay? So, let's see your overall energy, Gemini. You have the Four of Pentacles. So, ngayon, pinoprotektahan mo yung pera mo. Oo, maingat ka ngayon sa paggastos. Maari ngayon, may mga pinag-iipunan ka, yung mga plano mo or goals mo, no, for your career, your family, your business, or your own house, okay? And then your challenge is the Four of Cups. So, maaring iba sa inyo nagkakaroon ng frustration sa kung ano yung meron kayo ngayon, no? Pwedeng you might be comparing yourself to others or 'di ba subconsciously nakikita natin na yung kakilala ko, yung friend ko mas maganda yung estado niya sa buhay. So parang somehow kino-compare mo yung sarili mo. Bakit hindi ka pa ganun ka fulfilled, no? Maaring may kulang. So meron ditong hindi kontento sa kanyang situation. So your opportunity, the Ten of Swords, this is about ending a stressful situation, no? Maaring nagkaroon ka ng mga problems, ng mga meron ka nakaaway or kumbaga parang you feel like wala kang kakampi, no? But this is already ending. Patapos na to. Kung sino man to na nang backstab sa'yo or nagbigay sa'yo ng disappointment, no? I think this is the time na unti-unti ka nang gusto mo nang bumangon, no? And then your
Blessing is the Knight of Wands. So, speaking of pagbangon, so ito na nga, you are going to be more active, no? Mas magiging aktibo ka na ipaglaban ng iyong sarili, ipaglaban ng iyong happiness. Okay, so let's see, what is the Four of Pentacles? The Knight of Pentacles. O talagang pagdating sa pera, nandun talaga yung focus mo, no? Creating a strong foundation sa iyong career, sa iyong business, slowly but surely, no? And then, what is the Four of Cups as your challenge? O, the Death card. Change. This is a transformation. So, maaring iba sa inyo, hindi kayo nagiging komportable sa pagbabago na nangyayari sa inyo ngayon. Hindi porket sa ngayon hindi ka kontento, it doesn't mean na sa mga susunod ganun pa rin. Kaya nga, ang challenge sa'yo ngayon is kung paano mo bibigyan ng pagbabago yung buhay mo. Kung hindi ka kontento ngayon, then ano yung gagawin mo para mas makontento ka, diba? So, look for something that will provide you satisfaction. Magsasatisfy sa'yo. What is the Ten of Swords? You have the Page of Pentacles. Pagbangon, you have the opportunity to start all over again. I see someone here na niloko pagdating sa pera. Pwedeng na-scam or may mga investment na hindi nag-workout para sa'yo. So ngayon, may opportunity ka na bumangon ulit, no? Magsimula muli. You have the Two of Swords. So as a blessing, no, kung kayo ay merong mga anong tawag dyan? Pinagdidesisyonan, na landas na tatahakin ninyo. Ngayong week na to, magiging sigurado na kayo sa kung ano yung gusto nyong tahakin. So, at least you are sure where to go. You will be playing a different role. So, bagong trabaho, bagong career, or bagong experience for you this week. Get back to basics. Yes, mas magiging ka ngayon, yung matipid. Kumbaga kung ano lang yung talagang kailangan mo, yun lang yung pagkakagastusan mo. And meron kang wish na matutupad. Ang ganda naman, 'di ba? Wish fulfillment. And then let's see your money, career, finances, energy. You have unsteady. So ito na yung sinasabi ko pagdating sa cash flow ninyo. Importante na may ipon, importante na hindi laging yung gastos ng gastos. You also have mishaps. So some of you talagang naka-experience ng challenges sa pera, sa pag-handle ng finances ninyo, sa investments ninyo. But this is ending, no? You have the opportunity to start all over again dahil meron kang wish na matutupad. Let's see your love life. See, things are transforming in your love life. Maaring meron kang makikilalang bagong person na sa tingin mo, meron kayong magandang connection, may potential na maging seryoso ang inyong relationship. Merong person na attracted sa inyo, na pwedeng mauwi sa, seryosong connection. So, peace. You really want peace of mind this week. Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. Yes, you are making your life a drama-free zone ngayong week na to, Gemini. So, that is your reading. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Okay, Cancer, let's see ano naman yung ganap sa inyo ngayong week na to, February 5 to 11, 2024. This is a general reading. Just take what resonates, okay? Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And kung gusto nyo sumali sa ating promo, meron tayong free 1 question tarot reading. Pipili tayo ng 3 mananalo. So, mag-comment lang kayo ng inyong tanong or yung situation ninyo ngayon na gusto nyong itanong. So, pwede baka kayo ay mapili, no? For a free reading. Now, let's begin. Ano yung ganap sa mga Cancer this week? Anong ganap sa mga Cancer? Okay. Let's see your overall energy for this week. You have the Ace of Cups. In love ang mga Cancerian ngayon. Maaring merong new source of happiness. May nagpapasaya sa inyo ngayon. Pwedeng tao, no? Pwedeng sitwasyon sa buhay nyo
So your challenge is the Four of Swords. So this is about healing and also pahinga. So yung iba, maaring kayo ay very busy ngayong week. Kaya ang challenge sa inyo is kung paano nyo maisisingit yung pagpapahinga. Siyempre, kailangan yan sa health ninyo, no? And then, this is your opportunity, the Nine of Pentacles. Wow, this is abundance, no? Kumbaga, parang ngayong week na to, wala ka na mahihiling pa dahil yung mga pangangailangan mo, it is being provided, no? Oo. And then, your blessing is the Queen of Wands. Travel opportunities for you. Meron ding recognition. You are going to be, parang mas attracted sila sa'yo. Oo. This week, maaring meron ka ring ma-achieve na goal this week. Oo. Malakas ang dating ninyo. O, diba? May nagbibigay sa inyo ng flowers. Let's see. What is the Ace of Cups? You have the Justice card. Okay. So, some of you, this is related sa mga naging issue nyo before na gusto nyo. Pwede itong may kinalaman sa batas, no, sa legal court cases. I feel like ikaw yung papanigan ng ng desisyon. And then, and also yung iba sa inyo na merong pinagdidesisyonan sa buhay, na naguguluhan kayo. So ngayong week na to, alam niyo na kung ano yung dapat yung gawin. What is the Four of Swords? You have the Seven of Pentacles as your challenge, no? Being more patient kasi may mga bagay na gusto natin pero hindi pa sa atin binibigay. Kasi nga, timing is essential, no? Minsan hindi pa para sa atin yon. So, importante, you are patient. Patiently waiting. You have the Four of Pentacles. Alam nyo, Cancer, lahat naman ng pangangailangan nyo provided, no? With the Four of Pentacles here, there is a financial stability in your career, in your business, no? Kung meron ka ring business. What is the Queen of Wands? You have the Ace of Pentacles. I think there is a blessing sa isang bagay na sisimulan mo. This can be a new job, a new career, or a new business, no? Na nagsisimula. So, maganda to for you. Magiging blessed yan. So, deep friendship with someone of the same sex. So, yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng best friends or magkakaroon kayo ng mas malalim na bonding with someone. You are highly thought of. Meron talaga sa inyong nakakaisip ngayon. Iniisip kayo, naaalala kayo, baka yung ex nyo yan. Advice from a friend. So, puro friend yung energy na to. So, maaring lalabas kayo with your friends, magbabonding kayo. And yung bonding na yun is lalong makakapagpatibay ng inyong samahan. Ayan. Siguro ito yung matagal mo nang hindi nakakausap, no? Nagkamustahan, ganyan. O mentor. Someone is also willing to share experiences sa'yo. So, pwedeng meron kang teacher, coach na mag-assist sa'yo sa mga ginagawa mo sa career, sa business mo. Or even kayo mismo yung ginagawa nyo yan. At kayo yung teacher, mentor, tumutulong sa iba para magpaunlad ng kanilang negosyo or ng kanilang finances. O, ayan, may friendship talaga. Alam nyo, Cancer, you will spend more time with your friends ngayong week na to. For sure. And some of you, meron kayong mas makikilalang kaibigan na pwedeng, alam mo na, medyo maging, dahil masyado mo na siyang nakikilala, malalim-lalim ang pagkakakilala sa kanya, pwedeng magkaroon to ng yung parang MU. Oo, yung magkaroon kayo ng mutual feelings sa isa't isa. Pero I don't see na meron tong commitment talaga. So, breathe. Ito na. The calmer you are, the more time slows down and the easier it is to get everything done. So, this week, importante na kalmado lang kayo. Ano man yung kaharapin nyo this week kasi makakatulong yan sa inyo na magkaroon ng peace of mind at magawa yung mga dapat nyong magawa, yung mga inyong priorities. Okay? So, that is your reading, Cancer. So, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you! Okay, Leo, let's see ano ang ganap sa inyo ngayong February 5 to 11, 2024. This is general reading, no? So, just take what resonates. Leave the rest. And if you want na sumali sa sa free one question tarot reading, pwede kayo mag-comment ng tanong nyo dyan sa comment section.
At baka mapili kayo kasi pipili tayo ng tatlong mananalo ng 1 question tarot reading. Okay? So, let's see ano yung ganap sa mga Leo this week. What's up with you, Leo? Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. Okay, your overall energy, 10 of Wands. Ang dami yung pagod, no? Ayan, no? Ang daming responsibilities, ang daming kailangang ayusin, asikasuhin. Marami ring mga taong nakadepende sa inyo. Pwedeng nakadepende sa inyo sa trabaho, sa business, or family ninyo. Your challenge is the Moon. Challenge ninyo inyong emotions. Maaring mabilis kayong mabilis kayong mainis, maaring maging emotional kayo ngayong week na to dahil sa mga may experience ninyo, no? And maaari ding merong revelation ngayong week na to na pwedeng makaapekto sa productivity ninyo. And then this is your opportunity, the Hanged Man. You have the opportunity to have a new perspective, yung bagong pananaw sa buhay. Maaring magkakaroon ka ng pagkakataon na magmuni-muni, magkaroon ng time para sa sarili mo kahit na busy ka, para magkapag-set ka ng mga bagong priorities. Ito yung time na iisipin mo, i-assess mo, masaya ka ba sa sitwasyon mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa relationship mo, sa career mo, o hindi. At kung hindi, ano yung kailangan mong baguhin para mas maging masaya ka. Oo. So, your blessing is the 10 of Swords. Nako, Leo, masyadong yung iba sa inyo, nagkaroon dito ng backstabbing, no, sa isang tao na pinagkatiwalaan nyo, pero wala hindi niya pinahalagahan yung tiwalang binigay nyo sa kanya. Pero, with the 10 of Swords here, tapos na, no? Patapos na tong pinagdaanan nyo na to, na hirap, na stress. Ito na yung panahon ng pagbangon. So, syempre, kayo yung number 1 dyan na mag-encourage sa sarili ninyo na bumangon. What is the 10 of Wands? The Strength card, diba? You have all the strength that you need. This is your energy, Leo. Kahit na marami kang responsibilities, kailangang gawin, obligasyon, kayang-kaya mo. What is the Moon? 2 of Swords. So, nasa sayo yan talaga kung magpapa-apekto ka sa emotions mo. Minsan, kailangan natin talaga na mas maging positibo yung ating pananaw sa buhay para hindi tayo basta-basta maapektuhan ng ating emosyon. Okay lang naman, no, sabi nga, it's okay not to be okay, pero you also need to know na meron kang limitations na to the point na hindi mo hayaang malunod ka ng sarili mong emosyon, no? Parang ganyan. So, this is the Hanged Man. So, ito yung iyong opportunity. Queen of Cups, marami kang pwedeng gawin para malibang, ma-entertain. Some of you, meron kayong opportunity to work with your craft, with your talents, your skills, your creativity, no? Yung creative mind ninyo. The 10 of Swords is the Page of Wands. So, meron kang bagong adventure na gagawin this week. Maaring meron kang pag-travel sa ibang places na kung saan doon ka mas makakahanap ng peace of mind, mas malilibang ka, mas mag-enjoy ka. Karma, you will reap what you have sown. Ayan. So, meron daw karma. Itong karma na to is kung ano yung taninim mo, yun yung aanihin mo. So, huwag kayong mag-alala if you've been really working hard, meron yang rewards for you. You will be taken care of. You will be taken care of in difficult times. Yes, you are well taken care of. May mga taong nakasuporta sa'yo, nag-aalaga rin sa'yo. Unsettled times, need to plan ahead. So, ayan na nga, kailangan nyo talagang planuhin kung ano yung mga gagawin nyo moving forward para, kumbaga, meron kayong sense of direction. And then, let's see your money, career, finances, energy. Unworthy. Ayun. Do not settle for anything less than what you deserve. So, ito, kung medyo parang feeling nyo, hindi nyo dinideserve yung situation nyo sa trabaho, sa career ninyo, then, maybe it's time to change, no? To change the career, to change the job. And mas magbigay daw kayo ng time sa sarili ninyo para ma-enjoy nyo naman ang nature,
ma-enjoy nyo ang labas. Kung lagi kayong nagtatrabaho at hindi na kayo nakakapag enjoy, like lumalabas with friends, subukan nyo na lumabas-labas din kasi magbabago yung perspective nyo sa buhay. Uy, may new love. Baka friend mo to. Merong nakaka-develop ng romantic feelings towards you. Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. But there is a new love connection na pwedeng kaibigan mo to or kilala mo na. You're very passionate. Light up your life by honoring your deepest desires. Yes. So, ngayong week na to, mas magiging importante sa'yo kung saan ka masaya, saan ka passionate about, and you will focus on that. Okay? So, that is your reading, Leo. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Goodbye! Okay, Virgo, let's see kung ano ang ganap sa inyo ngayong week na to, February 5 to 11, 2024. This is a general reading, so just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus nyo for other messages. And kung gusto nyo manalo ng free 1-question tarot reading, mag-comment kayo ng question nyo dyan sa comment section or yung situation ninyo. Baka kayo ay mapili sa ating free 1-question tarot reading. So, pipili tayo ng 3. Ayan, so comment lang kayo dyan. Let's see what's coming sa inyo, Virgo, this week. For Virgo. Okay. So, your overall energy ay Page of Cups. Ang iba in love. Yung iba, you are in love with your life, in love sa sarili mo, in love ka sa isang tao. You're very inspired, no? In general, para sa inyo, Virgo. Inspired kayo sa trabaho, sa career, or sa craft ninyo if you are in the creative side. So, your challenge is the 3 of Cups. So, maaaring magkaroon ka ng challenges sa iyong kaibigan, pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication, lalo na kung hindi ka madalas magpakita sa kanila. Okay, so your opportunity is the 8 of Cups. So, meron kang opportunity to go somewhere else, no? Lumipat, umalis sa isang sitwasyon na sa tingin mo hindi ka na binavalue or sa tingin mo hindi mo dinideserve. Sa tingin mo is medyo toxic na, no? So, your blessing is the 10 of Swords. Okay, so merong blessing sa inyo rito na patapos na kung ano man tong stressful na sitwasyon na meron kayo. And ito na yung time na pagbangon. So, kaya siguro yung iba sa inyo aalis sa isang sitwasyon na no longer serving your highest good to embark on a journey. So, what is the Page of Cups? You have the 5 of Cups. So, yung iba sa inyo rito, Virgo, meron kayong ipupursue na creative passion ninyo na hindi nyo pinansin before, no? Maaring naging busy kayo sa trabaho, sa pag-aaral, or sa ibang bagay. Kaya parang feeling nyo, ngayon, ito yung best time na gawin yan kasi nanghihinayang kayo dun sa opportunity na pwede nyo pa sanang ma-experience kung talagang tinuloy-tuloy nyo lang yon. So, parang babalikan nyo yan. Your challenge is the moon. Okay, so yung iba sa inyo merong secret na mabubunyag sa isa sa mga very close friends mo na pwedeng hindi mo magustuhan or hindi niya magustuhan. Oo, pwede magkaroon ng conflict with one of your friends. Or merong ma-reveal na katotohanan sa isang kaibigan mo. Parang, kung ano yung pagkatao niya talaga. So, you have the Queen of Swords for your opportunity. So, yung iba sa inyo, merong pagkakataon na mag-aral, lalong dagdagan pa yung skills ninyo, yung knowledge ninyo. And I also see a better opportunity sa inyo sa trabaho, sa career nyo. Mas, kumbaga, merong promotion, mas mataas na, na sweldo, mas mataas na posisyon sa trabaho. Yan, may mentorship sa inyo. So, maaring merong kang makikilala na magme-mentor sa'yo sa trabaho or sa kung ano man na gusto mong i-pursue. The 10 of Swords. Uy, the Tower. Grabe. Meron ditong blessing in disguise. Okay? For you, Virgo, maaring may mga bagay na nawala sa inyo. Trabaho, relationship, bagay, sitwasyon na sinubukan mong ayusin, sinubukan mong i-save, pero wala talaga nangyari kasi hindi talaga para sa'yo. So, that is a blessing para sa'yo kasi you are being led to a new direction. Merong bagong direction kang tatahakin.
na magiging victory in some endeavor. So, magiging matagumpay ang mga susubukan mo ngayong week na to. You also have feeling tied down or frustrated. So, ayan, yung iba sa inyo, you might feel frustrated sa sitwasyon nyo ngayon. Kaya, kayo na mismo ang gagawa ng action na baguhin yan. So, something good is going to happen in December for you, or maaring importante ang buwan ng December sa inyo. So, let's see what else. Money, career, finances. Perspective, yes, nagbabago raw yung pananaw mo pagdating sa pera, pagdating sa career mo. Ayan na, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Meron talagang promotion, may upgrade sa inyong career, sa inyong trabaho, sa business ninyo. Mas maunlad, mas matatag, mas malaking sweldo. 'Di ba? So, let's see sa love naman. Oh, abundance, ang ganda. And then trust. So, some of you are dealing with someone na very supportive sa'yo financially. Or meron kang mahal sa buhay na very supportive sa'yo financially, na nagtitiwala sa mga ginagawa mo, sa mga decision mo. And then, meron ding self. So, if beating yourself up worked you'd be thin, rich, and happy, try loving yourself instead. So, ito, pinapalaya mo na yung sarili mo sa limitation, no? So, you are going to explore new opportunities this week. So, that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again. Okay, so Libra, let's see ano yung ganap sa inyo ngayong week na to, February 5 to 11. 2024. So, this is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Ayan. And also, kung gusto nyo manalo ng free one question tarot reading, mag-comment lang kayo dyan ng tanong nyo sa comment section or yung situation ninyo. Baka mapili kayo for one question tarot reading. Free. 3 yung pipiliin natin dyan. So, let's see, Libra, what's up with you this week? Overall energy nyo. The Hermit. Oh, yung iba gusto mapag-isa. You are in solitude. Maaring meron kayong mga major decisions na gagawin ngayon na ayaw niyong pakialaman kayo. Maaring you are spending more time with yourself, reassessing your situation, may pinagninilay-nilayan ka. Your challenge is the Emperor. So, maaring ang challenge mo ngayon kung saan direction mo dadalhin yung buhay mo. Kaya siguro, mas nag-spend ka ng time mo sa sarili mo kasi parang, meron kang self-reflection na ito na ba yung gusto ko? Parang minomonitor mo ngayon kung meron ka na bang goals na na-achieve? Kung wala, ano yung kulang? Bakit hindi mo siya na-achieve? Yung mga ganon. So, this week, ang isa sa challenge mo is kung paano mo bibigyan talaga ng direction yung life mo. Okay? So, your opportunity, the Knight of Cups, merong love coming in for you. Maaring merong appreciation din sa inyo. You have the opportunity to express your feelings sa ibang tao, or may opportunity ang ibang tao na mag-express ng feelings towards you. And your blessing is the Three of Pentacles. So, the Three of Pentacles is about collaboration, working with other people, and expansion din. So, parang, kumbaga, nag-i-improve or umuunlad, no? Yung iyong career, yung iyong business. So, let's see, what is the Hermit? What is the Hermit? Knight of Swords. So, yung iba sa inyo, meron kayong pagdidesisyonan na agad-agad, no? Kaya siguro, ngayon, you are just being with yourself, na nahanap mo na or nakuha mo na yung mga advice ng ibang tao. So, ngayon, ikaw na lang yung nag-iisip kung ano ba talaga yung gagawin mo. Oo. Let's see. What is the Emperor? 4 of Wands. Some of you, iniisip nyo kung saan kayo lilipat ng bahay, saan kayo titira. Kasi pwedeng may frustration sa inyo sa current house ninyo, current place na nakatira kayo, or sa trabaho nyo ngayon, or business ninyo. Kaya iniisip nyo, is it good na magstay na for good dito sa place na yan, or sumubok ng iba na place. So, your opportunity, Ace of Wands, ayan, meron kang bagong susubukan, no? Pwedeng iba sa inyo, may pag-aaralan, meron kayong i-research, meron kayong
i-explore na talents and skills ninyo. And also, this is a new beginning So, you have an opportunity to start something new. Pwedeng travel opportunities yung iba para sa inyo, no? May travel opportunities. You have the Temperance card. So, as a blessing, no, meron ditong kailangan ka munang hintayin, no? Ito yung time na kailangan mas maging patient ka sa progress ng iyong life, ng iyong career, ng business, ng finances mo. Kasi maaring kailangan mo lang muna na mag-improve pa, ayusin yung mga ginagawa mo ngayon, dahil eventually makikita mo naman yung resulta niyan. So, maaring you will also be dealing or have a relationship with a woman. Ayan. So, maaring yan yung mga kasama mo sa trabaho or magiging mentor mo. Someone is working against you behind your back. Nako, maging maingat sa mga ka-deal din ngayong week na to kasi baka meron dyan na merong hindi magandang intentions towards you. See, you are stepping into a new experience. Meron talagang something new. Oo. A new beginning opening up. New experience talaga. So, iba, may travel opportunities na hindi niyo pa na-experience na pumunta sa lugar na yan or magtrabaho sa company na yan. Wow. You are being directed to your destiny. Yung life's purpose mo. So, kung ano man itong mga changes na na-experience mo, just go with the flow. Do not resist kasi may, diba? Kasi may transformation. Kasi may change. Oh my gosh. So, talagang change is coming para sa inyo. Especially sa career. Sa career, sa business, sa finances ninyo. Sa love naman, merong past life and soulmate. So, some of you are dealing with your soulmate, with your, kumbaga, meron kayong magandang connection ng person, naka-deal mo ngayon. Yung iba naman, pwedeng meron kayong naaalala from the past or naaalala kayo ng person ninyo from the past. Sovereign. You are the queen or king of your life. Treat yourself like a royalty yan. So, merong magandang position for you this week. This can be an opportunity for a new career or business or new position sa trabaho. Okay? So, that is your reading, Libra. Kung nagustuhan nyo to, nakaresonate kayo, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Okay, bye! Okay, Scorpio, let's see your weekly ganap. Ngayong February 5 to 11, 2024. General reading, just take what resonates. And kung gusto nyong manalo na ang free one question tarot reading, mag-comment lang kayo dyan ng situation ninyo or tanong ninyo. At baka kayo ay mapili. Kasi pipili tayo ng 3 winner ng free one. 3 winners of free one question tarot reading. Okay, let's see Scorpio. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus rin for other messages. So, ano yung parating sa inyo ngayong week na to? Your overall energy is the 7 of Cups. May kalituhan, confusion, which one to take. Ano yung pipiliin mo? Sino ang pipiliin mo? Baka marami rin connections, romantic connections ngayon. Hindi ka sigurado kung sino ang pipiliin mo sa kanila. Or even opportunities na nasa harapan mo ngayon. So, your challenge is the 3 of Pentacles. This is about how you are going to grow whatever you have right now. So, kung ano yung meron ka ngayon, like sa trabaho mo, sa career, sa business mo, paano mo to mas mapapalago, mas mapapaunlad. So, maaring meron kang kinakausap ngayon na tutulong sa'yo, mentor, coach. So, your opportunity is the 6 of Cups. Anything related sa past mo, maaring meron kang opportunity na balikan ito. Mga unfinished business, no? Or opportunity na makapag-usap ulit kayo ng ex mo. Kung gusto mo. So, you have the blessing, the devil card. As a blessing, ito yung pag-alis mo sa isang toxic situation dahil alam mo na kung ano yung makakabuti sa'yo at ano yung hindi. Let's see your 7 of Cups. Let's see your 7 of Cups. Anong ibig sabihin nito? 10 of Swords. Okay. So, something stressful na para sa inyo. Itong pagpili, no? But I think, eventually, you will be able to choose what's best for you. Yun nga lang,
ito yung kailangan mag-ingat ka sa mga advice ng ibang tao. Kasi perspective nila yun eh. Ikaw yung pinaka mas nakakaalam, nakakakilala ng sarili mo. So, at the end of the day, ikaw talaga mag-decision dyan. So, mababawasan na yung stress mo kasi makakapag-decide ka na. What is the 3 of Pentacles? You have the 9 of Cups. Some of you, parang gusto nyo lumipat ng work or ng place, lugar, no? Or may subukang bago, pero nahihirapan kayong maghanap ng tao na tutulong sa inyo or mag-a-assist sa inyo, magme-mentor sa inyo. What is the 6 of Cups? You have the 8 of Pentacles. So, yung iba sa inyo, meron kayong babalikan na trabaho, career, or business na pwedeng hindi nyo na ipagpatuloy in the past. Tas ngayon, mas may oras at panahon na kayo. And then, you have the 4 of Swords as a blessing. So, this is healing from a toxic situation, a toxic relationship. Kung meron ka mang mga nagawang mga desisyon na sa tingin mo hindi mo masyadong pinag-isipan. So, ngayong week na to, you will realize na kailangan mo na mag-move on from that para, ma-embrace mo na yung bago. Yung iba sa inyo, ang focus nyo this week ay ang inyong career. And then also, merong troubles dito. So, mag-ingat sa mga makakasalamuha ninyo. And then, meron daw news. Merong may balita, no? News is on the way. Wow. So, this can be a good news pagdating sa career ninyo. Or, maaring iba, meron kayong kailangang ayusing, anything legal matters. Oo. So, sa money, career, finances, maging maingat sa pag-handle ng pera ngayon, no? Medyo maghigpit muna ng sinturon. And then, although, yung iba kasi pag feeling relax sila sa relationship, sa pera, akala nila tuloy-tuloy lagi, no? So, don't forget na, always save, okay? And also, meron kang mga kailangang trabahuhin ngayon or meron kang mga kailangang asikasuhin, pwedeng problema sa trabaho na mabibigyan mo ng solusyon. So, yung pinipressure ka ng boss mo, makakahanap ka ng solusyon kung paano mo magagawa yun ng mas madali. Iba talaga sa inyo, meron kayong bibigyan ng chance. Yun nga lang, pag-isipan yung mabuti to ha, kasi pwedeng pwedeng walang magbago sa kanya. Oo. So, kung willing ka na, this can be the same person na nakasama mo before, well, nasa sayo kung bibigyan mo ng chance. Ayan, merong growth, pag-unlad. Ayan, evolution starts when you leave your comfort zone, get comfortable with being uncomfortable. So, yung iba sa inyo, aalis kayo sa inyong comfort zone to explore new opportunities. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much. Bye! Okay, Sagittarius, let's see kung ano yung ganap sa inyo ngayong February 5 to 11, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And if you are interested na magkaroon ng free one-question tarot reading, mag-comment lang kayo dyan. Baka kayo ay mapili. No? Comment nyo yung inyong situation or yung tanong ninyo. Okay, so this is a general reading. No? Just take what resonates. Let's see what's up with you, Sagittarius. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus na rin for other messages. Okay, let's see, Sagittarius. This is your overall energy. Wow, ang ganda naman. Yung iba sa inyo, Sag, buntis o kaya mabubuntis. This is also about abundance. So, you have abundance in your resources, yung mga pangangailangan mo. This is provided sa'yo. Maari ring ito rin meron kang ang tawag dyan, pag-ani, no? Ang tawag dyan, harvest. Oo, you are harvesting your hard work, no? Yung mga trinabaho mo. Ayan. And this is also self-care, self-love, pagbibigay ng attention sa iyong sarili.
Your challenge is the Ace of Swords. Maring meron kang bagong idea ngayon na hindi mo maisa katuparan or parang hindi mo siya, parang lagi lang naiisip mo pero hindi mo talaga ginagawa. Pwedeng magandang idea yan. So, you have the opportunity to be in control of your finances or magkaroon ng higher post or higher job opportunities, no? Yung iba sa inyo may promotion sa trabaho or pagdating sa business, no? Yung business niyo ay mas umuunlad. Your blessing is the High Priestess. This is your intuition, yung instinct mo. So, mas lalong magiging on point ang iyong pakiramdam, no? Maganda yan kasi kapag meron tayong decision making, kapag very much connected kayo sa inyong instinct, madali sa inyo na makapag-desisyon. Because you know what's best. Let's see, what is the Empress? Ace of Cups. Yung iba talaga may baby na parating. Oo, a bundle of joy, a source of happiness. Or anything na parang masasabi mo na, uy, baby ko to. Oo, pwedeng bagong sasakyan, no? Or trabaho, or isang career, or a business na parang ipapanganak mo talaga, or isang project, no? This is going to bring you happiness. What is the Ace of Swords? You have the Queen of Cups. Yung iba sa inyo nahihirapan kayo express yung inyong creativity. Kailangan lang dyan meron ka talagang full concentration and well-rested ka, nakapagpahinga ka para mas maging creative ka, mas gumana ang iyong isip, yung iyong creativity. And then, your, tong opportunity na to? Queen of Pentacles, grabe. You have the opportunity talaga to be financially stable. So, yung iba sa inyo, meron kayong partner, pwedeng romantic partner or a business partner na pareho kayo ng goal sa buhay na maging abundant, na maging maunlad. So, kaya nagkakasundo kayo. Yung blessing nyo is the blessing of knowledge and wisdom. Alam nyo na kung paano nyo i-handle yung mga challenging situation. Yung iba sa inyo, meron ditong hindi tapat sa inyo. Oo, ang blessing dito is malalaman nyo kung sino tong tao na to na merong hindi magandang intentions towards you. So, at least alam mo na kung sino yung dapat mong iwasan. So, let's see, ano pa. You should accept valid criticism. Ayan. So, meron daw mga nagki-criticize sa'yo. Mga tinatawag na constructive criticism na pinupuna ka sa mali mo. So, okay lang yan. Tanggapin mo kapag alam mong mali ka rin naman. Seek out information that will help you. So, I think this is something na gusto mong pag-aralan talaga. Yung mga bagay na very much interested ka, pwedeng sa trabaho, bagong pagkakakitaan. So, importante na meron kang nakukuha na ng impormasyon na mas may experience sa'yo. Uy, may celebration. Sagittarius. Celebration, fun, enjoyment. So, yung iba sa inyo, kayo ay lalabas with your friends, with your family. Meron kayong isi-celebrate. Ayan. So, yung iba sa inyo, yung target ninyo sa career, sa business, makukuha nyo na. Or yung target na work ninyo, target na income ninyo. Maraming opportunities for you, Sagittarius. So, nasa sayo na lang yan kung alin ang pipiliin mo na kung saan mas magagamit mo yung talents and skills mo, mas magiging masaya ka. So, sa relationship, meron ditong nananabotahay o deception. So, maaring someone who is close to you ay hindi nagsasabi ng totoo or merong tinatago sa'yo. But like what I mentioned kanina as a blessing, ito ay marireveal. Okay? So, maari ring meron kang i-let go. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. So, give yourself a gift of space. So, meron kang i-remove sa life mo na you feel like no longer serving your highest good. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye! Okay, Capricorn. Let's see ano naman yung ganap sa inyo ngayong February 5 to 11, 2024. So, this is a general reading. Just take what resonates.
And also kung gusto nyong manalo ng free 1-question tarot reading, mag-comment lang kayo dyan. Comment nyo yung tanong nyo or yung situation ninyo. Baka mapili kayo dahil pipili tayo ng 3 mananalo ng free 1-question tarot reading. Okay, so watch your Sun, Moon, Rising, Venus rin for other messages. So let's see, Capricorn, what's up with you this week? Okay, Ace of Swords is your energy. Marami kayong ideas, bright ideas ngayong week na to na hindi mo pa sinisimulan pero naiisip mo na, no? Kumbaga, pwedeng source, may inspiration ka ngayon to start a new career, a new business, pero wala pang action to. So, ang challenge ninyo is the 10 of Wands. So, maaari kasi iniisip nyo, magdadagdag na naman ako ng iisipin. Magdadagdag na naman ako ng bagong trabaho, ng obligasyon. So, iniisip nyo, kailangan bang, meron ba tong, may kapatutunguhan ba to? Kumbaga, itong idea ninyo na yan. So, your opportunity is the Queen of Pentacles. So, when it comes to your finances, stable ang finances ninyo. You have the resources that you need no? Kung yung iba sasabihin na, hindi naman stable yung finances ko ngayon Pero baka meron kang hindi nakikita na opportunity sa ngayon na meron ka namang resources para subukan yung opportunity na yon, yung idea mo na yon. So, example, gusto mo mag-business kaya lang wala kang idea kung anong business na yon na susubukan mo. Then, learn. Use your resources to learn. Gamitin mo yung kung ano yung meron ka, computer, internet, para mag-research ng mga business ideas na yan. And your blessing is the 8 of Cups. Meron kang iiwanang sitwasyon. Iiwanan na trabaho, business, career, that you feel na no longer serving your highest good. So, yung iba naman, maaari ring meron kayong paglalakbay. Oo. Meron kayong exploration You have the 7 of Swords as your overall energy. Yung iba kasi sa inyo, natatakot kayo na mag-explore because you feel like baka kung ano yung meron kayo ngayon, hindi na ninyo maibalik yung dati, no? Oo, kaya natatakot rin kayong sumubok sa iba. You have the Fool. Okay, so yeah, ito, natatakot kayong mag-take ng risk. This is your challenge. Parang feeling nyo, hindi nyo kayang i-handle yung risk na to, no? Yung magiging task, yung mga kailangang gawin, mga obligasyon. Let's see your opportunity. The Hierophant, meron kang mentor, someone is going to help you, or maaring ikaw rin to na magre-research, magbabasa ng libro, manunood ng mga how-to videos, no, to help improve your knowledge and your abilities and your skills. 8 of Cups, Page of Cups, meron kang ipupursue na creative work, creative project, creative idea. Kung burned out ka na sa trabaho, ipupurso mo rito yung passion mo, what you are good at, saan ka magaling. Beware of greed. So, mag-ingat daw sa mga nagte-take advantage, no? Pagdating sa'yo sa pera. An arrogant, boastful person you should not cross. So, mag-ingat din sa mga makakasalamuha mo ngayong week na to. Baka meron dito na makasalamuha ka na mataas ang tingin niya sa sarili niya at baka magkaroon kayo ng conflict sa isa't isa, no? Pay attention to your health. Ayan. So, mag-ingatin daw. Bigyan na ng inyong atensyon. Bigyan na ng atensyon ng inyong kalusugan ngayong week na to. Especially kung meron na kayong mga nararamdaman dyan. So, wag nyo nang ipagpaliban ang check-up. Okay. So, let's see your money, career, finances. You have feelings and mishaps. Yung iba sa inyo, yung feelings ninyo minsan nakakaapekto, yung emotion ninyo nakakaapekto sa performance ninyo sa trabaho. Yung tipong personal yung problema na dadala nyo sa trabaho, so naapektuhan yung mga kasamahan nyo, mainit ang ulo nyo, irritable kayo. So, just make sure lang din na iiwan nyo yung problema sa personal niyo para mas maging productive pa rin kayo sa trabaho.
Sa relationship, nagtatransform ang inyong relationship. Meron ditong new beginnings. I feel like meron ditong mas nag-e-effort sa relationship, no? Yung partner mo, mas nag-e-effort or ikaw, mas nag-e-effort. So, kung gusto niyo talagang may magbago sa relationship ninyo for the better, pareho kayo dapat mag-effort sa relationship. And also, bibigyan mo rin ng time ang sarili mo na ipamper. Okay, self-care is a necessity, not a luxury. Yes, importante na you also take care of yourself. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you and bye! Okay, Aquarius, let's see ano yung ganap sa inyo ngayong February 5 to 11, 2024. So, general reading lang to. Just take what resonates. And kung gusto nyo manalo ng free one question tarot reading, mag-comment lang kayo dyan sa comment section ng question ninyo or ng situation ninyo. At baka meron kayong pagkakataon na manalo ng free one question tarot reading. Pipili tayo ng 3. Okay? So, this is a general reading. Kaya, watch your Sun, Moon, Rising, Venus, and for other messages. So, let's see, Aquarius. And happy birthday, happy solar return sa inyo, Aquarius. So, this is your... meron kayong decision making. Meron kayong matinding kailangan pagdesisyonan. Ito yung matagal nyo na rin iniiwasan to na gawin. Pero wala na, kailangan nyo nang mag-decide para maka-move forward, maka-move on. Yes, Page of Pentacles. Pwedeng related sa trabaho nyo to, sa career, sa business, or sa pera, or investment, no? Na kailangan nyo nang pagdesisyonan. Kasi, pag hindi kayo nakapag-decide dyan, masastuck lang kayo, no? What is ito, meron kayong challenge dito, judgment. This is about changes, transformation, pagbabago sa direksyon. Yung iba sa inyo, as a challenge, nahihirapan kayo na may baguhin. You have the Hierophant. Siguro naghahanap kayo ng mag-guide sa inyo kung paano, no? Kaya, hanggat hindi kayo nakahanap ng taong mag-guide sa inyo, wala kayong gagawing change. Oo. So, ano rin yan yung guidance is also about, ikaw rin, pwede kang mag-aral, mag-research, para may additional knowledge. Ayan. Ace of Wands, this is your opportunity. May bagong simula, no? Nag-open sa'yo. Long overdue na to. Oo. So, siguro matagal mo na tong pinag-iisipan. Hindi mo magawa-gawa. So, you have the opportunity to finally decide what's best for you. This can be, yung iba gusto mag-aral, yung iba gusto nila i-pursue yung kanilang passion. Oo. So, you have the opportunity to start now, to take action. Your blessing is the 5 of Swords. So, meron kang competition na sasalihan na kung saan ikaw ay mananalo. Oo. Pero yung competition sa trabaho, sa business. But I also see here na as a blessing, no, meron kang misunderstanding with someone na maayos mo. Oo. Kumbaga, kung ano man yung naging sigalot ninyo, issue ninyong dalawa, maayos nyo yan. Pwedeng may magpag-uusapan. Finally, merong gustong makipag-usap, makipag-compromise. You are on the right path regarding some aspect of your life. Ayan. So, pagdating sa decision making ninyo, trust your instinct, trust your intuition, kasi yan yung mag-guide talaga sa inyo. A pleasure with a close friend. So, yung iba sa inyo, merong kayong bonding with your friend ngayong week na to. So, this can be a person which is a dark woman. So, meron siyang dark complexion or dark yung hair niya. I think this is a very important bonding with your friend. Siguro hingi ka rin ng gabay sa kanya. Oo, ng advice. So, some of you, pagdating sa career, pwedeng kayo yung nagpapataro read or kung kayo marunong magbasa ng taro, nagko-consult din kayo sa taro. Some of you, ang isa sa gusto nyong gawin or pagdesisyonan ay may kinalaman sa pagbili ng ari-arian. Oo, makabibili kayo ng bahay, lupa. Ano to high ticket na purchase.
So, sa relationship, merong romance. Uy, may game over. Okay. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong makikilalang person na you feel like you are drawn to, na parang gustong-gusto mo siya. Kaya lang maaring hindi maging successful yung connection mo rito for some reasons. Ay, alam mo yung parang ano lang, mabilisang connection. Oo. Let's see what else. Ease. Today, I allow life to be easy. Yes. Huwag masyado raw mag-overthink. Subukan nyo or i-maintain nyo na may oras kayo para mag-release ng negative energies. Oo. Spend more time sa nature and wag mag-overthink. Wag nyo na i-complicate yung situation. If there is someone na nagugustuhan ninyo and eventually ginost kayo, then hayaan nyo sila. Kawalan nila yun. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. Bye! Okay, Pisces, let's see kung ano yung ganap sa inyo ngayong February 5 to 11, 2024. Ayan. So, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. At kung gusto nyo na sumali, no, para may pagkakataon kayong manalo ng free one question tarot reading, mag-comment lang kayo dyan ng tanong nyo or ng situation ninyo at baka kayo ang mapili na mabigyan ng free one question tarot reading. Okay, let's see, Pisces, what's up with you ngayong week na to? Wow, yung iba sa inyo, Pisces, ay medyo maingat na ngayon. Maingat sa mga actions ninyo. Hindi kayo basta-basta nagdedesisyon nang hindi nyo napag-isipan. Meron din kayong iba, medyo may iniiwasan kayong tao, no? Na ayaw nyo makausap. So, some of you may challenge dito pagdating sa finances ninyo. Maaring kailangan nyo ngayong mag-spend ng money or may kailangan kayong pagkagastusan ngayong week na to. Yung inyo namang opportunity is the 10 of Cups. So, you have the opportunity to spend more time with your family. Yung iba literal may picnic kayo by the river. Para tong sa Nuvali. 'Di ba sa Nuvali marami nagpi-picnic. Ayan, baka pupunta kayo sa Nuvali. And then, your blessing, ang ganda ng blessing, oh. This is abundance, overflowing abundance. So, what is the King of Swords? You have the Chariot. Okay, so sa decision making ninyo, kung ano man tong pinagdidesisyonan nyo, na pag-iisipan nyo talagang maigi, i-research nyo, i-analyze nyo, I see that you will be successful sa inyong decision. You're going to decide what's best for you. Yung iba, simpleng pagbili ng sasakyan, ganon. Or yung bago nyong tatahaking career, business. You have the Page of Wands. So, yung iba sa inyo, meron kayong gustong puntahan, okay, ngayong week na to, pero pwedeng wala kayong budget for that, or yung tipong hindi pa kayo, minsan kasi nagiging, kuripot kayo sa sarili ninyo. Oo. So, maaring ngayon, isip nyo, paano ba ako magta-travel ng, hindi kayo kasi nagta-travel ng walang extra budget. So, maaring yung isa sa iniisip nyo is, kung yung challenge sa inyo is kung paano kayo magkakaroon ng extra budget for your travel or yung mga gusto nyong adventure na puntahan. So, you also have the King of Cups. Wow. So, love energy talaga to for you. So, if you are in a relationship right now, Pisces, kung sino man yung partner mo, well taken care of ka. As in, mahal ka ng person that you're dealing with. And if you are not in a relationship, maaring you will spend more time with your parents, your family. Ito yung time na babawi ka naman sa kanila. Lalabas kayo together. Wow, may buntis, Pisces. Maaaring may mabuntis sa inyo, Ace of Cups, tapos may new source of happiness na parating sa inyo. Or pwedeng sa family ninyo, no? Merong family member ninyo na magkakaroon ng baby.
So, you are all excited for that. May dissatisfaction sa buhay. Ano to? Bakit? Things will not always be this way. A change is coming. Okay. So, yung iba sa inyo, meron kayong sitwasyon sa buhay ninyo na hindi kayo kontento. So, wag raw kayong mag-alala kasi may magbabago rin, no? May magbabago sa sitwasyon ninyo. Dahil change is coming. Oh, may something exciting is coming to you. This can be related to your career or opportunities na mag-open up for you nang hindi mo inaasahan. Pwedeng ano to, biglaan. Ayan, marami ka rin daw energy for this week. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Yes. So, importante na alam mo kung saan mo gagamitin yung energy mo or kanino mo gagamitin yung energy mo. And you will also protect your energies kapag alam mong napapaligiran ka ng negative energies or mga taong merong yung parang lagi nilang reklamo sa buhay. So, iiwasan mo yan para hindi mo siya ma-absorb. Kasi minsan, kahit hindi naman natin yun nararamdaman, ma-absorb natin yun galing sa mga taong nakakasalamuhan natin. So, protect your energies. Okay? So, that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. Bye!